Hello guys, have a blessed and wonderful day po sa lahat, no? Sa mga friends natin diyan, sa mga followers, mga 'yan. So, gusto ko lang ikwento last Monday, no, yung nangyari sa akin na kung paano na-recover itong cellphone na to. Ako masakit sa kalooban kapag nawala kasi iPhone 16 Pro Max to na model ng iPhone. So, sa ngayon, siya yung latest. Siguro by November may lalabas na bagong iPhone 17, pero hindi ko na-expect yun kasi kailangan ko tapusin dahil itong cellphone po na to ay postpaid. Sa mga nanonood ng video ko, no, August 4 is my schedule for releasing nung HPG clearance para sana sa pag-process ko ng transfer of ownership ng aking Motmot. So, gagawa ko na ng sariling video kung paano ko na-transfer. Na-transfer ko na po yung motor ko sa name ko, and pa-upload ko na rin yung plate number ko. Anyway, dun tayo sa issue nung nangyari sa akin sa phone ko, no. Last August 4, after getting my HPG clearance, dumiretso na po ako sa LTO sa Fugoso. And ginamit ko itong phone na to dahil hindi ko alam yung papunta doon. So nag-waze ako. Nilagay ko siya sa holder, nag-waze ako. And that time naka-jacket ako dahil medyo mainit. And syempre naka-helmet. Yun, so pagkadating ko doon, malapit lang pala, saglit lang. Pagdating ko doon, hinubad ko yung helmet and hinubad ko yung jacket. Then may lumapit agad sa akin na parking attendant para syempre sa park. And may lumapit din sa akin na fixer. Sabay sila halos para doon sa kung anong kailangan ko. And ayoko naman sanang i-entertain yung fixer dahil nga dadiretso na ako sa loob para doon ako sa loob mag asikaso mismo, no? So ang nangyari ngayon, naiwan po yung phone ko doon sa holder ng motor. Siguro mga 10 minutes ago after ko kumuha ng insurance, and nagpasa ako sa LTO doon sa main door ng LTO. So pinigay ko requirements and may kulang ako na affidavit of warranty. So sabi, wala akong dala. So ibig sabihin kailangan kong pagawa yun, no. Nagtanong ako saan, so sa labas. And nandun ako sa affidavit sa notary public. Bigla akong nagtanong doon sa babae kung saan may malapit na bangko. So meron doon malapit na bangko na BDO. And di ako sure kung magta-transfer ba ako or what. Kaya naisipan ko na kapkapin yung cellphone sa bulsa. And unfortunately, wala po sa bulsa ko yung phone. And bumalik ako agad doon sa motor para i-check kung nandun sa loob ng motor ko ng lagayan yung cellphone, and wala din po siya. Ando lang yung jacket at saka yung helmet na sa loob ng apartment ng motor. And tinanong ko agad yung parking attendant kung may nakita siya, sabi niya wala. Tapos nakausap ko din yung guardia doon sa harap sa bangko doon sa harap ng motor ko kung saan ako nagpark. Kasi mall yun So nagkataon may bangko doon, nakita pala ng mga guard na kinuha ng isang lalaki na mataas na nakaitim na damit daw yung phone ko doon sa holder, nalaglag pa nga daw. Sa madaling salita, nawala na, nakuha na. And tinanong ko uli yung parking attendant. Bigla siya nagsabi sa akin, kasi kinuha niya yung number ko para sa natawagan, nagre-ring pero hindi na sinasagot. And bigla siya nagsabi sa akin na, "Sir, tinext ko na, and kapag dumating at ibinigay sa yung phone mo, bigyan mo na lang ng 5,000. So medyo na siya ako, sabi ko, bakit ako piniresyuhan? Paano niya tinext? Hindi niya mamaya ikikwento kung anong ibig niya sabihin doon. So hindi ko naintindihan na kasi kahit niya i-text o tawagan yung phone ko, hindi yun masasagot kasi hindi siya ma-open dahil kailangan ng face, diba, sa security. Yun. So, sabi ko na lang, yaman na kuya, sabi ko, mariretrieve ko yan, malolocate ko kung nasan yan. Pagka nahuli ko yan, ipapakulo, parang gano'n, parang papakulong ko yan, nakakainis, sabi ko gano'n. Tapos balik ako sa LTO, asikasuhin ko muna sana yung nung naipasa ko yung papel sa LTO,
for inspection na agad. So, lumipat ako sa likod. Tapos, nung nandun na ako sa inspection, na-inspect na yung motor ko, na-open up ko din doon sa mga LTO doon na, yun nga, na nawalan ako ng cellphone. So, tinulungan naman ako nun sa LTO na may tinawagan o may kinausap sila. And sinabihan ako na pumunta ako sa Station 3 sa harap ng SM San Lazaro, yung mga police doon. Yun. So, nagpunta ako doon and nireport ko agad. And nag-antay lang ako saglit kasi wala pa yung mag-a-assist sa akin na dalawang pulis. So, nung dumating sila, umalis kami, nakamotor kami, tigi-tigi sa balitat yung motor kami nun. Sumunod ako sa dalawang pulis. And hindi na namin nakita yung napagkamalan pa na yung isa yun yung parking, kasi may parking attendant pa doon na iba. Then tinuro niya na nandoon sa pilyaran yung nakausap ko na parking o yung nag-asikaso sa akin na parking attendant. And hinarap siya ng police nga na ay open ko, tinanong ng police, kilala mo ba kung sino mo, ganyan. May interrogation na nangyari. And nag-explain siya na sinabi niya sa akin na ang tinext daw niya yung number ko. Tapos kunyari magbibigay ako ng 5,000. Hindi niya yun na-explain sa akin. So kahit sino siguro yung makarinig sa unang sinabi niya na pag binigay sa akin ng phone ay magbigay akong 5,000, ma-misinterpret na iisipin mo agad na kasabot siya. And anyway, sa interrogation wala nangyari. So pinicture na lang siya and yung ID niya, no. Chinek din ng police yung cellphone kung may convo sila or nakakilala niya. Pero yung palang cellphone niya is dalawa. Isa lang yung na-check na cellphone. And anyway, moving forward, gumahanap kami ng paraan kung paano malolocate yung phone ko kasi wala akong dalang extra phone. So, mabait yung dalawang pulis ko nakasama. Ito sila PMSG Taguiam, siya PSSG Campos, no. Sila yung una kong nakasama na pinahiram pa sa akin yung phone nila para sana makapag-open ako sa Chrome nung iCloud.com para doon ko ilagay yung mag-sign in ako ng aking iCloud o nung iCloud account ko. So sa madaling salita na open naman, yun nga lang kapag kasi Android yung ginamit mo doon sa iCloud.com na site, o hindi makikita yung wala siyang sign o wala siyang signal kung nasan yung phone. So ma-open lang yung map. So wala akong choice kasi siguro kahit gawin ko sa desktop, ganun din yung mangyayari. So naging option ko is umuwi na lang ako. And habang nagdadrive ako, naisip ko na siguro kailangan ma-open ito sa another iPhone na cellphone. So sa madaling salita, bumalik ako and hindi na ako dumiretso sa kwarto ko para kunin yung isang ibang device ko. Nakiusap ako doon sa kapatid ni Joven Bondok na si Jessa Bondok na samahan ako at gamitin ko muna yung phone niya. Mag-login ako sa iCloud. So niloadan namin yung phone and yon, nakita namin kung nasan. Kaya bumalik ako agad doon sa LTO kung nasan usapan namin na magkikita kami ng dalawang pulis na nag-aantay sa akin. Ang tagal nila ako inantay, siguro mga 2 or 3 hours, no. So, bait talaga nila kasi talagang inasikaso nila ako. And yun nga, unfortunately, pagdating ko doon, pagbalik ko wala na. So, naisip ko baka mamaya nainip sila at bumalik na sa station. Pero nung ginawa ko, dumiretso ako Station 3 and nakausap ko nga doon yung sa desk. And yun nga, sinabi ko na ako, tapos ganyan, na nalocate na, may dala akong cellphone, ganyan. So, pinasamahan ulit ako sa dalawang police din. Sila Patrolman Cordoba at saka Patrolman Lingat. So, sinamahan nila ako. Pag alis namin, dumiretso kami dun sa dalawang police nga kay PMSG Taguiam at saka PSSG Campos. So, nakita na. So, ang kasama ko ng police ngayon is 4. And nag-usap kami, tapos pinuntahan namin agad yung location na nakita dun sa phone. Hinanap-hanap namin. So nakita na kami ng mga tao doon na may hinahagilap kami. And na pagtawid namin doon sa site mismo nung kasi nakita doon pagtawid namin may mga tao na nakikinig sa amin, no. So nagsalita na lang din ako na ibalik na lang kasi hindi magagamit yung phone.
And kung makita man yun at matsyempohan na tumunog, baka masakoti pa sila, no? Baka yun nga. And nung nandun na kami malapit sa area mismo kung saan nandun yung phone ko na hawak nila, lumaki yung signal sa site sa iCloud na sa map, sa pinaka-map. So ibig sabihin na nandun na lang yung sa tabi-tabi. And sinabihan ko si Jessa na pa-alarmin o patunugin para at least malaman o marinig namin kung nasan. Hindi nung pinatunog yun. So, syempre, yung may hawak ng phone, since marami ng pulis na nandoon at alam na yung nahanap, dahil tinanong yun naman namin kung sino yung nakapulot. And bigla na lang lumabas yung isang babae na hawak yung phone, tapos tinaas niya gano'n, sino po yung naghahanap ng iPhone? Sabi ko, yan po yun, sabi ko gano'n. Tapos yung lalaki nakapulot, lumabas din una, nakahubad pa siya explain niya nga na may tumatawag at gusto niya sagutin pero hindi niya mabuksan. Yung phone, itong iPhone na to, minar ko na siya na lost phone. So ang nangyari ngayon, ito si iPhone, naglagay ng message dun sa phone na pag binuksan mo siya, may mababasa kang message na the owner of this phone will locate you or will locate your location. Basta something ganon na matatagpuan ng owner yung, nakalimutan ko na yung eksaktong word kasi, matatagpuan ng owner itong cellphone na to dahil malolocate na ganon. So yun nga, na-locate and nakaka-retrieve o na-recover sa tulong na rin ng mga kapulisan sa pag-assist nila sa akin. Kasi kung ako lang, baka hindi ibigay sa akin yung baka ano pa mangyari sa akin. And syempre, dahil may pulis, natakot na lang din siguro and pina-alarm ko pa, pag tumunog yun, lalo na kaya nagtaranta na rin sila. And anyway, kung titignan mo, nagpaliwanag sa akin yan, sabi yung nakapulot na sabi nga na napulot niya ganyan, minwestra niya pa kung paano niya pinulot ganyan. Pero ang sabi ng mga guard, tinanggal dun sa holder at nalaglag pa nga. So sa madaling salita, ayoko naman manghusga kung talagang nagka-interest siya. Kasi sabi ng mga guard, kung wala talaga siyang interest yun sa phone, dapat ibinalik o ibinigay sa security ng mall. Kasi nasa mall naman ako. And di ko na lang kung ano pumasok sa isip niya. So naawa naman din ako kasi nga kasi kung titignan ko nga yung yung istorya sa pinaka dulo nun, ako pa rin yung may kasalanan kasi ako yung nakaiwan, which is ako naman talaga. So dahil nga naawa na lang, binigyan ko na ng something ng pera para at least parang pasasalamat na lang din doon without thinking kung magkasabot ba sila nung hindi na ako nag-isip. So importante na lang sa akin is naibalik na yung phone. And syempre wala nang asuntong naganap kasi naibalik naman. And yon, lesson learned sa akin yon. Ginawa ko tong kwento na to, or ginawa ko to para isang kwentuhan na lang kasi every time na lumalabas ako at may makausap ako, itinatanong ko ano yung nangyari. Sabi ko, panoorin nyo na lang, gagawa ko na lang ng video tong kwento na to. So yun po yung nangyari. And ulit nagpapasalamat po ako sa Alvarez o sa mga officers ng Alvarez Sector 2 sa pamumuno po ni Police Major Jomar Ermino. Yan, sa kanilang masusing pagtulong sa akin para ma-recover tong phone na to. Syempre lalo na po dun sa mga nakasama kong pulis na sila PMSG Taguian, PSSG Campos, si Patrolman Cordova at Patrolman Lingat, na agad naman na tumulong sa akin at siyempre may mga tanong-tanong ano yung nangyari, ganyan. And alam naman doon sa mismong area na talagang may hinahanap ako, and nakita naman nila talaga na pursige daw kung hanapin yun. So pagbalik ko nga doon sa LTO kinabukasan, tinatanong din ako ng mga tao doon kung nakita ko na yung guard, yung sa LTO, yung sa mga tindahan dun sa labas, yung mga nagpa-parking, yon.
So maraming salamat po, no, at saludo po ako sa mga pulis diyan sa Police Station 3 sa harap ng SM San Lazaro sa kanilang action. So sa action na ibinigay, sa assistance na binigay sa akin. Ayun. Kasi kung ako lang po talaga, feeling ko hindi ko na yun hindi ko na mare-recover to. Parang natakot na lang din talaga sila dahil sa mga pulis. No? Diba? So, yun. Ako pa rin yung may kasalanan sa huli. Lesson learned sa akin yun na kasi nagmamadali kasi ako dahil nga pero rest day ko naman kasi Monday yun. Pero hindi ko na-expect yung nangyari. So na-recover ko naman yung phone and wala na nga siyang laman, no, nung pag-recover ko, na-open ko na siya and na-delete na lahat yung laman ng phone. And na-retrieve ko rin naman yung mga yung mga pictures, yung mga files nung i-login ko na uli yung aking iCloud account. Sa pinsan ko kay Mac Lloyd, no, nagkataon kasi si Mac Lloyd na nasa station 2, friend niya yung isang pulis na tinawagan nga si Mac Lloyd. And yun lang. So lesson learned, ako pa rin yung may kasalanan sa huli. And yun lang po. So salamat sa pakikinig and hindi ko alam kung ano mangyayari pag hindi ko nakita yung phone kasi hindi ko pa tapos yung contract, no. Ang hirap magbayad ng wala kang And isa pa pala, sabi ko nga, iba talaga itong security ng iPhone kasi unang-una naka-eSIM po ako, no. Hindi mapapalitan yung SIM number nun dahil nga wala akong physical SIM na nakalagay sa phone kundi naka-eSIM siya. Tapos, yung security talaga na bukod yung account ko mismo sa yung iCloud account ko, kung makikita niyo sa settings, hindi yun ma-open. Nakalock yun. So, hindi siya mapapalitan. Kahit na ma-open pa nila yung sa face o ganyan. Yun. So, the best talaga ang iPhone when it comes to security, no? Kasi malolocate mo siya. Hindi ko lang alam, wala akong idea about sa mga Android. And sa mga nag-aantay ng vlog ko about sa pag-change pag-transfer ng pangalan mo sa motor mo, isusunod ko na lang po kasi yung LTO mismo nagsabi sa akin nung time na na-open up ko sa kanila, kasi mo muna yung phone mo tapos balikan na lang, saglit na naman to, which is saglit naman na talaga yung sa saglit na lang talaga yung sa pagkuha nung CR ko na bago. And yun lang guys, thank you for listening and for watching. And again, shout out and thank you po sa mga officers ng Alvarez Sector 2 sa pamumuno ni Police Major Jomar Ermino, sa kala PMSG Tagiyam, kay PSSG Campos, kay Patrolman Cordova at Patrolman Lingat. Saludo ko sa inyo lahat mga kapulisan and God first. So Yorme, alam mo na, General Torre, meron kayong mga masisipag na mga kapulisan at mabubuting mga kapulisan dito po sa Maynila. And yun lang guys. Thank you for watching and bye-bye.